morning mga ka-shitsu. So wala akong pwesto dito na lang tayo gumawa ng video. Yan dito sa daanan. Maingay sa labas, maingay sa loob ng kwarto. Sa magawa lang tayo ng video. So ayun pala, bago tayo magsimula, shoutout ko pala si PX Vlogs. Nabasa ko ngayong umaga yung comment niya. Gusto niya malaman kung kailan ba talaga yung tamang time para mag-breed o yung edad ang tinutukoy niya, siguro yung tamang stage. So sagutin natin na mabilis. Kapag female po, dapat second heat nyo siya gagamitin. So maraming gumagamit ng first heat, so maraming nagiging problema doon, marami silang katwiran, pero pinaka-the best talagang gamitin ang female second heat. Tsaka pag male naman, ang pinaka-the best na stage na gamitin ang male, 12 months pataas. Sabi nga ng iba, kapag merong marunong nang umihi, yung tinataas yung paa, so pwede na siyang gamiting pang stud. Kadalasan kasing iba ay inip, nagmamadali, ang 7-8 months kinagamit na nila. So nagiging problema sa male kapag maagang ginamit. Minsan hindi na siya marunong sumampa ng sarili niya. So maraming nagiging problema. Sa female naman, hindi pa pag maaga siyang ginamit, hindi pa masyadong na-develop yung yung mother instinct niya. Kaya so maraming nagiging problema. So natalakay ko yan sa parang sa mga ilang video ko na rin. So yung pag-uusapan natin ngayon, kay PX Vlogs pala, sana nasagot ko yung tanong po nila. So hindi ko na i-detalye kasi parang natalakay ko na yan dati doon sa unang mga video. So gusto ko lang idagdag sa ngayong umaga kasi meron ako nabasang comment na kapag nagmumuta daw yung tuta, kailangan daw i-deworm. So kailangan ko nang sagutin to agad kasi baka makalimutan ko. Ang alam ng marami, kapag nagmuta ang mga Shih Tzu natin, kailangan i-deworm, may bulate. So ang totoo po, wala pong kinalaman ang pagmumuta ng mga Shih Tzu natin sa bulate. Wala. Ewan ko kung saan po nanggaling yung ideyang yan, na kapag nagmumuta, maraming bulate, kailangan i-deworm. Maling-mali po yan. So dalawang bagay po ang dahilan kung bakit nagmumuta yung mata ng mga Shih Tzu natin. Una, kapag natutusok po ng mga buhok nila sa mata, yun, nagmumuta po yun. So ang gagawin lang naman po natin kapag tumutusok na doon sa mata nila, kung may budget po sila, pwede po nilang ipag-groom, ipaayos sa manggugupit. Pero kung nagtitipid sila, kahit kayo na lang po yung gumupit, na para hindi lang tumama doon sa mata nila at para hindi magmuta. So ayun, yun lang po ang gagawin ninyo. Pero kapag nilinis niyo na ng maligamgam na bulak yung mata, kaya naman kasi maligamgam yung ginagamit kasi para mabilis lumambot yung muta. So kapag nilinis mo na yan, tapos tinanggal mo na yung mga buhok na tumatama, saglit lang, tapos nagbumuta pa rin, hindi na po normal yon. Ibig sabihin, mayroon pong virus, kaya nagmumuta ang mga tuta natin. So hindi siya dahil sa bulate at nalinis mo na yung mata, tinanggal mo na yung mga tumatamang mga buhok sa mata niya, pero nagmumuta pa rin po. Kailangan po dalhin nyo na sa vet yan kasi meron po yung virus, para mabigyan po yan ng tamang lunas para doon sa mga mata ng Shih Tzu natin. Kasi kung pababayaan po ninyo ang isang kalaban po ng mga Shih Tzu natin, kapag na-infection ang mga mata nila, lumuluha po yung mata. Yung eyeball nila, lumalabas po talaga yan. So maselan po yung mata nila dahil sa sobrang laki ng mata nila. Konting problema lang sa mata, madali silang
ma-infection yung mata nila, lumuluha talaga. Ilang beses ko na na-experience yan dati. Na nakita ko nagmuta, nilinis ko nagmuta. Pagkatapos pinapalipas ko yung, kasi meron pa tayong minsan na obserbahan muna natin isang araw. So pag madalas na pagmumuta, ipa-vet yun na po para mabigyan ng vet ng lunas. Yung nangyari doon sa aso ko po, lumuha talaga tong mata niya. Isang mata niya parang matatanggal talaga. Tapos mga saglit lang, yung isa naman namagana naman yung isa. So kawawa. Buti na lang naagapan. So ngayon, yun, bumalik na yung mata. Pero may mga case po na kapag napabayaan yan, mamumuti yung mata, mabubulag, magdudugo. So kawawa naman yung mga Shih Tzu natin. So ayun, ang dahilan po ng pagmumuta ng mga aso natin, hindi po bulate. So mali po yung mga sinasabi ng ilan, kailangan mo i-deworm. So sana doon sa mga makapanood nito, naging malinaw po sa inyo na hindi po bulati ang dahilan kung bakit nagmumuta ang mga tuta natin. Dalawa lang yan, na-irritate ng sarili nilang balahibo, at kung tinanggal nyo na yung buhok at nagmumuta pa rin po at konting time lang nagmumuta kagad, virus po yan. So kailangan pong siguro mag-disinfect kayo, tapos yung aso ninyo, para hindi na makahawa sa iba pa ninyong aso, ipa-check nyo na kagad sa vet. Alam ko meron silang pinapatak o treatment na ginagawa dyan para madali pong bumalik sa dati. So ayun, yun lang mga ka-Shih Tzu. At saka na pala, sa susunod na vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano gumupit ng buhok sa mata. Yung paggupit pantay naman, kahit hindi tayo groomer, pantay, tapos kita yung mata, maganda. So maiksi pa kasi buhok ng mga ng mga Shih Tzu, kasi kapag mahaba ako na ang nagugupit. So sa tagal ko nang ginagawa yan, medyo nakakabisado ko na rin. So madali lang, i-video ko sa susunod kung paano i-trim yung buhok nila na hindi natama sa mata, tapos maganda yung pagka-trim. So malaking tulong yon para hindi na po kayo masyadong magastusan para magpa-groom sa mga groomer. So kapag natutunan nyo po yan, malaking tulong po yan, lalo na kung marami kayong mga Shih Tzu. So yun lang naman ang pinakamaselan sa kanila. Kung regular naman sila pinapaliguan at saka nasusuklay, hindi naman po basta-basta nabubuhol. So ayun. So ayun ang mixing tips at mixing video natin ngayong umaga. So ayun mga ka-Shih Tzu, kasi alis kami, anniversary namin mag-asawa. So hanap kami ng ng pwede naming pasyalan. Papasyal ko muna si Mrs. So nakarang araw busy sa online. Ngayon kahapon walang trabaho, yun, nakapagkwentuhan tayo saglit. So kaya yun, may time din ako sa pamilya natin. So pag masyadong busy sa aso, baka magselos na yung mga asawa natin, puro lang yung mga aso natin. So ayun, sige, maraming salamat at ingat.